Pagbaba ng crime rate sa National Capital Region ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing dahilan kung bakit bumaba ng 18.7% ang crime rate sa Metro Manila nitong nakaraang linggo kumpara nung nakaraang taon? Maaari po natin ma-contribute yung ating mga success ngayon dito sa pagbaba ng ating crime rate. Dito po sa ating pinapatupad na swift and responsive public service. Kasi mas maging maayos po yung ating paggalaw, yung ating mga binibigay na police service dito sa ating mga kababayan. Pati na rin po yung ating 911, yung pag-implement po natin ng 5-minute response time. Ito po yung mga nag-contribute para po yung ating mga krimen compared po nung nakaraang taon or ito mga nagdaang linggo is mas bumababa po yung krimen natin. Ma'am, ano po yung mga strategy na ginawa ng NCRPO na pinakamalaking nakaambag sa pagbaba ng focus crimes tulad ng murder, homicide at carnapping? Bunga po ito ng ating intensified anti-crime drive. Kasama po dyan yung ating maigting na police visibility, intelligence gathering, cyber patrol, at ang pakikipagtulungan po ng publiko sa mga kapulisan, lalo na po sa pag-report sa mga krimen nangyayari. Kaya po ang resulta po, mas mabilis po yung nagiging pagtugon natin, mas maraming nahuhuli, at mas nabawasan po yung oportunidad ng krimen na bumiktima sa ating mga kababayan. Major, paano naman po pinaplano yung mas mapababa pa ang kaso ng rape at theft na bagamat bumababa ay nananatiling mataas ang bilang kumpara sa ibang krimen? Ito pong dalawang incidents, ito mga dalawang krimen na po ito, is mas pinapaigting po natin yung informasyon na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Kasi po, isa po kasi yung ating information dissemination ang bibigay sa ating mga kababayan ng way para po mas maiwasan po sila yung maging biktima ng rape at saka po ng theft. Kasi po kung halimbawa po, iiwasan din natin na magkaroon ng opportunity yung mga kriminal dahil nga po informed na yung ating publiko, mas mababawasan po at mapapababa natin itong dalawang krimen na ito. Ma'am, maaari po ba ninyo ipaliwanag kung paano sinusukat at pinapahusay ang crime clearance at crime solution efficiency? Yung crime clearance at crime solution efficiency po, nagdidepende po yan dun sa ating kung ilan yung percentage po ng ating na-solve at ilan po yung percentage, ilan din naman po yung existing na krimen natin. So meron lamang po tayong sinusunod ng formula dyan para po makuha natin yung crime solution efficiency at crime solution po natin. So ma'am, ayon naman po sa datos, nakapagtala ang NCRPO ng 358 na naaresto sa loob lamang ng isang linggo. Kabilang ang 138 most wanted persons. Sa NCRPO lang po yan, ano? Ano po yung naging susi para mahuli ang mga ito? Dahil nga po ng sabi ko kanina, yung ating pong intel gathering at lalong-lalo na po yung informasyon po na nagmumula sa ating mga kababayan. Kasi yung information po na bibigay nila, nagkakandak po tayo ng monitoring, ganoon din po nagkakaroon tayo ng, kung na-confirm po natin kung itong mga informasyon na nabibigyan natin is valid po sila, kaya po sinusundan po natin ito. Kaya po yung ating mga nakukuha ng mga wanted persons is mas madali po natin nahuhuli. At in turn po, sila po is kumbaga po yung justisya para po dun sa mga ginawa nila na hindi maganda, ito ibigay po natin sa kanila. Ma'am, dito naman po sa mahigit 9.5 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska, ano po ang nakikitang trend ng NCRPO sa drug trade sa Metro Manila ngayon? Sa ngayon po, patuloy po yung ginagawa natin na pagpapaigting sa ating paglaban sa illegal na droga. Yun pong ating pag-monitor kung ito po bang ating mga nahuli ito ay may mga grupo na kinabibilangan. Kumbaga po, ang focus po natin is mabuwag po yung mga grupong ito na patuloy na nagsusupply ng illegal na droga dito sa ating NCR. Yung ating po mga information gathering, yung ating pong paghingi ng informasyon din dito sa ating mga nahuhuling suspect sa pamamagitan po nila is mas nakakala po natin yung kumbaga po yung existing na mga grupo na nandito sa NCR kung meron man po, at ito po yung ating pinagbibigyan ng pansin at pinagtutuunan kung paano po natin sila ma-identify at mahuhuli. At sana po sa kalaunan is naputol na po natin itong business na ito na illegal na droga.
So ma'am, paano po ninyo tinidiyak na hindi nakalulusot yung mga sindikato at nagiging sustainable yung kampanya laban sa droga at illegal gambling? Yung kampanya po natin sa illegal ng droga at sa illegal gambling, kagaya po ng ating mga nahuhuli, kumbaga po mas pinaiigting po natin yung ating laban sa kanila. Meron po tayong koordinasyon, hindi lamang po dito sa ating sa NCR. Hindi po yung iba pa pong agency na maaaring makatulong sa atin para po yung ating kampanya laban sa gambling, laban sa droga is mas mapaigting po natin. Tumutulong po sa atin ang ating barangay, lalong-lalo na po na sinabi po ng aming Chief PNP na gamitin po yung ating mga badak para po magkaroon po tayo ng coordination para po yung mga sa level po ng barangay is maputol na po agad natin yung nangyayari na mga transaksyon o yan po mga nangyayaring transaksyon at mga illegal na nangyayari lalong-lalo po dyan sa barangay. Ma'am, ano naman po ang mahakbang ng NCRPO para mapanatili ang seguridad matapos makumpiskan 29 loose firearms? Patuloy po yung ginagawa natin na pagmamonitor kung meron po mga grupo ito, lalong-lalong na po yung mga nagbebenta po ng loose firearms dito sa ating sa NCR, kung saan po nila posibleng nakukuha yung source po nito mga illegal firearms na to. At ganoon din po naman yung ating mga nahuhuli, sinisiguro po natin na hindi sila makakalabas at hindi na nila mauulit pa yung pagbebenta ng mga illegal na firearms na ito na posibleng magamit din nila sa iba pang mga kaibigan. Ma'am, umabot sa 61,710 ang naitalang violators ng local ordinances. Ano yung pinakamadalas na violation at paano ito nakakaapekto sa pangkalahatang peace and order sa Metro Manila? Sabi nga po natin, ang pagkakaroon po ng yung ating ginagawang pag-i-implement ng local ordinance is isa po itong way para makapakita natin na dinidisiplina po natin ang ating mga kababayan. Kung kaya po, yung ating isa po sa mga malaki is yung drinking in public, gano'n na rin po, pati po yung pag-video office sa gabi, isa po kasi ito sa mga madalas na inireklamo sa atin at ina-actionan, hindi lamang po ng PNP, kundi ng barangay. So ito po, pagka po nasimulan natin dito, nasimulan at magtuloy-tuloy po tayo dito sa ginagawa natin na panguhuli sa local ordinance. At nagbibigay po tayo ng initial na step para po tulungan natin yung ating mga kababayan kung paano maging disiplinado mga mamamayan. Ma'am, ano naman po yung mga susunod pa na hakbang ng NCRPO para matiyak na hindi lang pansamantala ang pagbaba ng crime rate? Kami po dito sa NCRPO, maaasahan po ninyo na patuloy po ang able active allied na pagbibigay ng mabilis, matapat at maaasahang serbisyo para po sa kaligtasan ng lahat. Sa tulong po ng 911, mas mabilis po namin matutugunan yung mga insidente at reklamo ng publiko. Mas paigtingin po natin yung ating 5-minute response time na isinasagawa po natin. Kung kaya po namin na mas maaga sa 5 minutes namin kayo mapuntahan, ay gagawin po namin upang yung assistance na kinakailangan ng ating publiko ay agad-agad po namin maibigay. Ma'am, ito may tanong lang ako tungkol doon naman sa police visibility, no? Kasi napag-usapan lang nitong mga nakarang araw, yung tungkol naman doon sa bullying sa labas ng mga eskwelahan. Kayo po ba ay maglalagay o may mga inutos na po ba na maglagay ng mga mas maraming tao o police sa labas ng mga eskwelahan? Kasi nakikita natin na ipopost pa sa social media yung panggugulpe o pananakit ng mga estudyante sa kapwa nila estudyante. Actually, ma'am, hindi lamang po yung pagpoposte ng ating mga pulis ang ating ginagawa para po maiwasan natin yung bullying. Lalong-lalo ngayon, mas nakikita po natin sa social media. Tama nga po na pinopost pa. Meron po tayo mga ginagawang coordination dito po sa mga schools para po magkakaroon po kami ng mga lectures at inform po sila na yun pong pangbubuto, ano po yung mga posibleng mangyari sa ating mga estudyante kung halimbawa po masangkot sila sa bullying. Ganon din po sa mga schools kung ano po yung kanilang magiging ano po yung kanilang role na pwedeng gawin para po maiwasan ito. Yung ating pong police visibility, meron po tayo mga paaralan, lalong-lalo na po yung mga malalaking paaralan natin. Meron po talaga tayong nakaposte ng mga pulis na malapit dyan para kung kinakailangan po ng agarang assistance ng ating mga estudyante o ng ating mga guro, is agad-agad naman po nilang susolusyonan or malalapitan po natin agad ito mga nanghihingi ng assistance. Gaya nga po nasabi ko, kung meron din naman po, agad lamang po silang mag-dial sa 911 at ang ating mga kapulisan ay agad po silang re-responde.
Siguro ma'am, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon. Yes po. Bilang bahagi po ng programa na aming CNP na Safe and Responsive Public Service, sana po wag po kayo mag-atubili na kung kailangan po ninyo ng police assistance, i-dial lamang po ang 911 and press 1 po para sa police assistance at kami po ay agarang tutugon. Hinihintayat po namin na lahat kami din alerto, mag-ulat agad ng kahinalang aktibidad at makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan natin sa Metro Manila. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO.